babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Densyo, 48 taong gulang. Halos 30 taon na rin akong nag-ooperate ng backhoe mula sa maliliit na hukay sa probinsya hanggang sa malalaking site ng konstruksyon sa Maynila. Pero nitong huling project dito sa gitna ng isang makapal na gubat sa timog, doon nagsimula ang kwento kung saan halos mawala ako, hindi lang sa mundo kundi sa sarili ko. Solar power plant daw ang itatayo. Malinis, tahimik, safe. Ang totoo, walang signal, walang kuryente at halos 1 oras ang layo sa pinakamalapit na barangay. 6 kaming crew. Ako ang pinakamatagal sa serbisyo, kaya ako rin ang tumanggap ng direktang utos mula sa kontraktor. I-clear mo lang ang lupa, Boss Densyo, sabi niya. Kailangan mahanapan ng daanan ang mga solar panel at mga poste. Pagdating namin sa site, puro makakapal na damo, ugat at mga kahoy ang nasa paligid. Tila bang wala pang ibang nakatapak doon na tao. Ang ibang bahagi ng kagubatan ay sobrang siksik, hindi mo maririnig ang hangin, parang patay ang paligid. Tahimik pero hindi payapa, tahimik na parang may pinapatulog o binabantayan. Unang araw pa lang, ramdam ko ng may mali. Hindi ito yung normal na pagkailang sa bagong site. Iba ang pakiramdam. Mainit ang araw pero may bahagi ng gubat na parang laging may ambon. Parang laging may aninong dumadaan sa peripheral vision ko habang binubungkal ko ang lupa. Bago ako nagsimulang maghukay, tinapik ako ng isa sa mga bagitong crew. "Boss, nakita mo yung puno sa gilid?" tanong niya. Tumango ako. Parang may mata, bulong niya. Napangiti ako. "Puyat ka lang," sagot ko. Pero hindi na siya nagsalita pa buong araw. Pero trabaho ay trabaho. Kaya pinaandar ko ang makina. Ilang metro lang ang nahukay ko nang maramdaman kong parang may tinamaan. Hindi bato, hindi ugat ng puno. Iba, parang tumibok. Tumingin ako sa mga kasamahan ko pero abala silang lahat. Binalewala ko na lang. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil bigla ang makina. Hindi bumubuga ng usok. Walang tunog, walang kahit ano. Sinubukan kong i-on ulit pero wala. Bumaba ako, sinilip ang makina pero wala akong makitang sira. Sabi ng isang kasamahan ko, "Baka overheat lang, boss." Habang chine-check ko ang makina, napansin kong parang may amoy ang hangin. Hindi usok, hindi gasolina, parang tabako. Pero mas makapal, mas luma. Para bang naamoy mong usok ng sigarilyong iniwan ng taong matagal ng patay. Napansin kong dumaan ang isa sa mga matandang trabahador, yung taga roon daw sa lugar. Tahimik lang siya pero napansin ko ang tingin niya sa lupa. Para bang may alam siya. "Boss," sabi ko, "okay lang ba tong lugar na to?" Hindi siya sumagot. Tinitigan lang ako sabay yuko at tuluyang umalis. Pagbalik sa barracks, mas tahimik ang grupo kaysa sa dati. May 2 na agad ang nag-text sa kontraktor na gustong ilipat ng assignment. Hindi raw nila type ang lugar. Hindi raw sila komportable. Pero hindi iyon pinansin ng kontraktor. Tuloy ang trabaho. Kinagabihan, habang nagkakape kami sa barracks, napansin ng isa sa mga bagitong crew na may amoy na parang sigarilyo o tabako. "Sino naninigarilyo?" tanong niya. Wala sa amin ng nagyosi. Pero nandoon ang amoy.
Mapait, makapal, parang usok na luma na pero sariwa pa rin. Isa sa mga ilaw sa sulok ng barracks ay kumurap. Kasunod nito may narinig kaming mahina, parang mahaba, pigil na buntong hininga. Walang nagsalita. Nagsitayo kaming lahat pero wala kaming nakita. Nagtawanan na lang kami, pilit, at bumalik sa mga kanya-kanyang higaan. Pero hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko, may tumatayo sa labas ng kwarto. May mga yabag, mahina, mabagal, pero malinaw. At kahit gaano ko pa gustuhing lumabas para tignan, hindi ko nagawa. Parang may humahawak sa mga paa ko. Kinabukasan, bumalik ako sa backhoe. Paglapit ko, may kapansin-pansin. Ang lupa sa harap nito kung saan ako huling humukay ay parang may bakas ng malaking ugat. Itim. Parang nasunog, hindi ko na ginalaw, hindi ko na hinukay. Pero sa ilalim ng makina may naiwan na marka. Bilog. At sa gitna nito isang pa-X. Sinubukan kong tanungin ulit ang matandang manggagawa. Hindi na siya sumagot, tumalikod siya agad. Pero sa dulo ng likod niya, sa suot niyang lumang t-shirt, may maliit na burda. Isang bilog na may krus sa gitna. Napalunok ako. Nilingon ko ang likod ko. Sa may gilid ng gubat, sa lilim ng punong akasya, may nakatayo. Hindi ko masabi kung tao o anino lang. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. At doon nagsimula ang lahat. Sa ikalawang araw namin sa site, ramdam ko nang may bumabago sa kilos ng mga tao. Tahimik ang grupo. Wala nang nagbibiro. Lahat mabilis magtrabaho, parang gusto agad tapusin ang araw. Wala pa ring signal at parang lalo pang lumalalim ang katahimikan sa paligid. Parang hindi lang kami ang gumagalaw sa lugar na yon. Habang inikot ko ang backhoe para ipuwesto sa bagong clearing, napansin ko ang punong akasya sa kanan. Malayo-layo sa clearing pero kita pa rin mula sa kabuuan ng site. May kung anong anino sa pagitan ng mga sanga. Napatigil ako, tumingin ulit. Wala na, pero sigurado akong may naaninag akong hugis tao. Boss, tawag ng isa sa mga crew. Okay ka lang? Tumango lang ako. Ayokong ikuwento pa. Ayokong unahan ng takot. Ayokong maging dahilan ng gulo. Habang bumaba ako para uminom ng tubig, nilapitan ako ni Carding, isa sa mga pinakamatagal na helper sa crew. Napansin mo yung mga ugat? Tanong niya. Parang hindi karaniwan. Itim. Parang nasunog pero buhay. Tumango ako. Oo, parang may galaw, sagot ko. Biglang napalingon kami pareho. May kaluskos sa bandang gilid ng clearing. Mabilis. Parang mabigat na paa ang bumangga sa mga tuyong sanga. Tumakbo ang dalawang crew para tingnan, pero wala silang nakita. Pagbalik nila, may dala silang isang bagay. Sapatos. Isa sa mga kasamahan namin ang nawawala. Si Randy. Wala siyang cellphone. Hindi na rin siya makontak. Ang iniwang sapatos ay basa na ng putik. At sa gilid nito, may bakas ng parang malaking daliri ng paa. Mas malaki sa normal. Parang yapak ng taong dambuhala. Pinagmasdan ko ang sapatos. Basang putik ang gilid, may bahid ang damo at may munting hiwa sa sintas. Tila ba pinigtas mula sa paa? Hindi ito simpleng pagkakalaglag. May puwersang bumunot dito. Hindi ito gawa ng hayop. Lalong hindi ng tao. Nagkatinginan kaming lahat. Walang gustong magsalita. Pero kita sa mga mata ng bawat isa, pare-pareho kami ng iniisip. May mali. May ibang presensya sa lugar. Isa sa mga bagitong crew ang nagsabing baka raw may mga di kilalang hayop sa gubat. Isang matandang kasamahan lang ang tumayo at mahinang bumulong. Hindi hayop ang nandito. Kinabukasan dumating ang kontraktor. Nang tanungin namin kung pwede kaming mag-request ng security o kahit guide mula sa lokal na barangay, tumawa lang siya. Walang kwenta yang mga kwento. Trabaho lang, huwag takutin ang sarili, sabi niya. Inilapag ang bagong blueprint ng clearing bago muling umalis.
tanghali noon. Sobrang init ang paligid pero hindi ako pinagpapawisan. Tila ba nanlamig ang likod ko habang hawak ang manibela ng backhoe. Tumambad sa harapan ko ang isang malapad na ugat, itim, parang karbon. Nang sinubukan kong hukayin, parang may pumipigil sa mga lever. Tulad kahapon, huminto ang makina. Nang gabing yon, tahimik ulit ang barracks. Pero may tensyon. Hindi inaamin pero nararamdaman. Walang nagsi-cellphone, lahat nakahiga lang. Gising pero nakapikit. Ako lang ang mulat habang binabantayan ang ilaw na kumukurap. 2:00 ng madaling araw, umuulan, maingay ang bubong. Pero sa gitna ng lahat ng tunog, may narinig ako, mga yapak, mabagal, mabigat. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Parang sinisigurado lang na maririnig ko siya. Hindi hayop ang ganoong kilos, hindi tao ang ganoong bigat. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo sa tapat ng punong akasya. Malaki, itim, hindi gumagalaw. Para lang isang aninong may hugis, pero ang hindi ko makakalimutan, bukas ang mga mata niya. At nakatingin iyon direkta sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtitigan, pero sa isang kisap mata, nawala siya. Parang sumanib sa lilim ng puno. Akala ko'y panaginip. Pero paglingon ko, isa sa mga kasama ko sa barracks ay nakamulat din. Gulat ang mga mata. Nakatingin sa akin. "Boss," mahinang sabi niya. "Nakita mo rin?" Hindi ko sinagot. Tumango lang ako. Sabay kami muling humiga. Wala kaming tulog buong gabi. Pagputok ng araw, sinikap kong ibalik ang sarili sa normal na trabaho. Dumiretso agad ako sa backhoe at doon ko nakita ang mas malalim na ebidensya. Ang body ng makina may gasgas. Pero hindi gasgas na gawa ng bakal. Kalmot. 3 linya. Malalim. Itim ang paligid. Parang nasunog. At sa lupa sa ilalim may marka. Hugis pa, pero hindi sa tao. Nilapitan ako ni Carding. Tahimik siyang nagabot ng kape. "Hindi lang ikaw, boss," sabi niya. "Ako rin kagabi. Naramdaman ko siya. Hindi siya masaya." Bumalik ang kontraktor bandang hapon. Nang makita ang backhoe, tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko ang totoo. May kalmot. May marka. Ang sabi lang niya, "Wala yan. Pusa lang yan o unggoy." Pero alam ko, pati siya ay hindi kumbinsido. Bigla siyang tumahimik nang makita ang sapatos ni Randy sa gilid ng barracks. Hanggang gabi, patuloy ang ulan. Sa bawat patak, parang may lumalapit. Sa bawat paggalaw ng dahon, parang may bumubulong. Nang muling sumilip ako sa siwang, nandoon ulit siya. Nakatayo sa parehong lugar. Hindi gumagalaw, parang estatwa. At mas maliwanag na ngayon, may porma siya. Balikat, leeg, matipuno. Isang halimaw na tila tao pero hindi. Malayo, mabangis, mataas ang ulo. Mula sa bibig niya may usok, mabagal ang pagbuga. Para bang niluluto ang gabi sa bawat hinga niya. Tumalikod ako. Nagdasal sa isip, hindi ako relihiyoso pero gabing yon parang kailangan kong maniwala. Kinabukasan, may bagong utos, palawakin ang clearing sa direksyong papunta sa punong akasya. Walang gustong mag-volunteer. Ako ang pinakamatagal sa grupo. Ako ang may karanasan. Ako rin ang unang nagtaas ng kamay. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil gusto kong matapos na agad ang lahat. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang dapat naming hindi nilalapitan. Habang pinapaandar ko ang makina, sinundan ng tingin ng buong crew ang direksyon ng hukay. Walang nagsasalita. Tahimik ang buong clearing. Walang hangin, walang ibon, walang insekto. Wala kundi kami. At sa ikatlong hukay ng bucket, may tumilamsik na bagay. Hindi lupa, hindi kahoy, isang puting bagay, bilog. Inisip kong bato. Pero nang linisin ko, buto pala. Parang bahagi ng binti. Malinis, matigas,
At sa gilid nito may marka, mga marka ng kuko. Napatigil ang trabaho, napahinto ang lahat. Nagkatinginan, tila walang gustong magtanong. Tila lahat ay biglang bumigat ang paghinga. Tila naramdaman ng lupa na muli siyang binastos. At sa dulo ng clearing, sa ilalim ng akasya, muling lumitaw ang anino. Hindi na siya anino lang. Ngayon, alam na naming nandito siya. At hindi siya masaya. Sa gabi ng ikatlong araw, halos sabay-sabay kaming napatahimik sa loob ng barracks. Walang nagyayaya ng kwentuhan. Walang nagpapatugtog. Kahit ang mga bagitong crew ay nakahiga lang, nakatitig sa kisame na parang inaabangan ang isang bagay na ayaw nilang dumating. Ako lang ang nakaupo, nanonood sa maliit na flashlight na umiilaw sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw kong patayin ito. Parang may hinihintay ang ilaw na hindi ko pa dapat makita. Ang huni ng mga kuliglig sa labas ay parang may ritmong sinusunod, mabagal, paulit-ulit, nakabibingi sa katahimikan. May ritmo pero walang buhay, parang warning. Maya-maya may narinig akong mahina, isang uri ng bulong na halos hindi mo maunawaan. Para siyang hangin na may tunog na salita, parang tawag, parang pangalan ko, pero walang sumisigaw. Walang naglalakad sa labas. Tahimik ang lahat. Maliban sa boses na yon. Tensyo, napasinghap ako. Hindi malakas ang tawag, pero malinaw. Hindi normal ang pagbigkas. Parang hinihila palabas sa hangin, hindi sa bibig. Tumigil ang hininga ko saglit. Tumingin ako sa paligid. Wala ni isang gumagalaw. Pero ramdam kong narinig ko iyon. Hindi ko lang inisip. Hindi ko alam kung imahinasyon lang. Pero ilang minuto pa, napansin ko ring bumigat ang hangin. Parang nabawasan ng oxygen ang loob ng barracks. Tila masikip, malamig, mabigat. Tumayo ako, dahan-dahan. Lumapit sa bintana at sumilip. At nakita ko ang usok. Hindi usok ng siga, hindi rin hamog. Parang isang ulap na bumababa mula sa puno. Dahan-dahan itong gumagapang sa lupa, paikot sa barracks, at sa gitna ng usok may figura. Mahaba ang katawan, malalaki ang braso, at sa gitna ng kanyang mukha, dalawang matang pula ang nakatitig. Hindi ko na kayang gumalaw, pero hindi rin ako tinatablan ng takot. Para akong natutulala. Sa isip ko para bang may boses na nagsasabing, "Tumingin ka, tanggapin mo." Hindi ito galit. Hindi rin paalala, isa itong utos, malamig, malalim. Sa gitna ng pagkakatingin ko sa kanya, napansin kong dahan-dahan siyang umuusad. Hindi siya lumalakad. Parang hinihigop ng usok ang katawan niya. Parang pinapadulas siya ng paligid. Sa bawat iglap ng mata ko, palapit siya ng palapit. Nagising lang ako nang marinig ko ang sigaw ni Carding. "Buksan niyo ang ilaw," sigaw niya. Mabilis akong bumalik sa mesa at binuksan ang overhead light. Nagkatinginan kaming lahat. May pawis ang noo ni Carding. Nanginginig ang kamay. May nakita ako sa tapat ng bintana ko. Hindi tao. Walang nagsalita. Pero isa-isa kaming lumapit sa kanya. Tiningnan ng bintana. Wala roon ang anino. Pero sa salamin, may naiwan. Parang marka ng palad. 5 daliri, mahaba at hindi pangkaraniwang laki, parang kasya ang buong ulo ng tao sa isang sampal lang nito. Hindi tayo nag-iisa, bulong ng isa sa mga bagitong crew. Hindi yan multo, mas mabigat, mas totoo. Kinabukasan hindi pumasok ang 2 crew. Natagpuan silang nakaupo sa loob ng storage container. Gising pero hindi gumagalaw. Nakabukas ang mata, nanginginig, pero walang salita. Parang may tinanggal sa loob nila, parang may kumuha ng boses nila sa gitna ng gabi. Pinuntahan sila ng kontraktor pero hindi rin alam ang gagawin. Baka nilamig lang. O inatake ng anxiety, sabi niya, pero halatang natataranta rin. Tinawagan ng barangay para humingi ng tulong
Pero walang signal pa rin. Kaya't kami-kami lang ang naiwan. Kami-kami lang ang saksi sa gabing yon. Isa sa mga crew ang nagtangkang mag-record gamit ang cellphone. Iniwan niya ang cellphone sa bintana bago matulog, naka-video mode. Kinabukasan, pinanood namin ang clip. Sa una, walang kakaiba. Madilim, maingay ang ulan. Pero sa 15 minuto, may lumitaw. Isang hugis, parang balikat. Dahan-dahan itong lumapit. May mga matang naglalagablab. At sa mismong harap ng lens, isang itim na palad ang tumakip. Tapos bigla na lang namatay ang video. Tahimik kami habang pinapanood yon. Walang gustong magsalita. Ang may-ari ng cellphone ay tahimik lang. Ibinulsa niya ito. At mula noon, hindi na siya muling natulog nang patay ang ilaw. Kinagabihan, hindi na ako nakatulog. Umupo ako sa may pinto ng barracks, binabantayan ng paligid. Sa loob ng 2 oras, wala akong narinig. Hanggang sa magsimulang umambon ulit at sa bawat patak ng ulan, may kasabay na tunog. Parang paghingang, malalim at mabigat, hindi nagmamadali, hindi rin galit. Pero parang may binabantayan. Tensyo. Muling narinig ko ang pangalan ko. Pero hindi na ito galing sa labas. Galing ito sa loob ng barracks, sa likod ko. Sa mismong dingding kung saan nakasandal ako. Mabilis akong tumayo, kinabahan. Pero nang lingunin ko, wala. Walang tao. Wala ring kahit anong pwedeng mag-echo ng tunog. Kinabukasan, nagdesisyon ang ilan sa amin na umalis. Sabi nila, tatawagan na lang nila ang kontraktor para mag-resign. Hindi na raw nila kayang manatili. Pero pagdating nila sa dulo ng access road, wala na ito. Tinabunan ng gumuhong lupa. Parang bigla na lang bumagsak ang daan. Walang makakapasok. Walang makakalabas. At sa huling gabing iyon, may naiwan sa upuan ng isa sa mga nawala ng boses. Isang sindi ng tabako. Mainit pa, bago palang iniwan. Pero ang mas nakakakilabot, wala ni isa sa amin ang nagyoyosi. Bumungad sa amin ang araw na parang hindi umalis ang gabi. Makulimlim ang langit at ang liwanag ay pilit sumisilip mula sa makakapal na ulap. Kahit pa umaga na, ang paligid ay nanatiling malamlam. Parang ayaw magpakita ng araw sa gubat na ito. Walang ihip ng hangin, walang huni ng ibon. Para bang pati ang kalikasan ay huminto sa paghinga. Habang nagsisimula ang trabaho, isa-isa kaming tinawag ng kontraktor. Gusto raw niyang tiyaking nasa ayos pa ang lahat. Routine check lang daw, pero ramdam naming sinusubukan niyang pagtakpan ng gulo. Lalo na't 2 sa amin ay nasa loob pa rin ng barracks, hindi makausap, hindi makakilos. Isang crew ang tahimik lang na umiiyak habang hawak ang maliit na krusipiho. Hindi namin alam kung kailan siya nagsimulang manalangin, pero buong araw na siyang hindi nagsasalita. Ako ang huling kinausap. "Tensyo," sabi niya habang nakaakbay sa akin. "Kailangan natin ipagpatuloy ang trabaho. Mahalaga ang project na to. May delay na tayo." "Hindi mo ba nakikita ang nangyayari?" Balik kong tanong. "May nawawala. May naiiwan na parang wala na ang kaluluwa." Napatingin siya sa akin, saglit na natahimik. "Alam kong may kakaiba," bulong niya. "Pero trabaho ito, malaking pera. May mga nagbabantay din sa taas." Yun ang unang beses kong narinig na may mas mataas pang puwersa sa likod ng proyekto. Hindi lang basta kumpanya, hindi lang basta solar farm. At sa mga sandaling yun, mas lumalim ang kutob ko. May inaalis sa lugar na ito at may napapalit. Bandang tanghali, pinapunta ako sa clearing, mismong lugar kung saan una naming nakita ang marka sa lupa. Ang backhoe ay pinuwesto ulit doon. At ako raw ang maghuhukay. Tahimik ang lahat. Walang nagbibiruan. Wala ring lumapit. Lahat sila ay nakatayo sa laylayan ng clearing, tahimik na nagmamasid. Ramdam ko ang bigat ng tingin nila sa akin.
habang hawak ko ang lever. Sa ikatlong bagsak ng bucket, may naramdaman akong hindi lupa. Parang tumama sa balat. Kumibot. Bumigat ang lever. At mula sa hukay may sumingaw na usok. Itim. Makapal. Sunod-sunod ang sigaw ng mga trabahador. Isa sa kanila ang napasigaw habang tinuturo ang puno ng akasya. "Boss, yung puno!" Paglingon ko, nakita ko ito. Ang puno ay tila gumagalaw, hindi dahil sa hangin. Gumagalaw siya dahil may humihinga. At sa gitna ng katawan nito, sa gitna ng mga hiwa at lumot, unti-unting bumukas ang isang bagay. Isang mata. Hindi ito ilusyon, hindi rin halusinasyon. Ang mata ay kulay pula, basang parang bagong gising. Tumingin ito, direkta sa akin. Tila bang ako ang gumising sa kanya. Ako ang bumastos. Ako ang susunod. Napaatras ako sa makina. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Walang ibon, walang hangin, walang kahit anong ingay. Isa lang ang naroon, ang titig ng punong may mata. Ang barko ng puno ay tila gumagalaw, parang may pulso. Bawat kisap ng mata ng punong iyon ay parang sinasalamin ang galaw ng isang nilalang na nabuhay muli matapos matulog ng napakatagal. Hindi ito natural, hindi ito simpleng misteryo. Ito ay isang babala. "Boss!" sigaw ni Carding mula sa di kalayuan. "Tigil na muna natin to." Pero hindi ako makagalaw. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa lever ng makina. Pakiramdam ko ay may pumipigil sa akin. Hindi ko alam kung ano. Takot o isang mas malakas na puwersa. Biglang may dumaan na anino sa gilid ng clearing. Mabilis, malaki. Isang iglap lang, tapos na. Pero ang ingay ng mga sanga, ang kaluskos ng dahon, at ang mababang ugong ng tinig na sumunod dito ay malinaw. "Umalis kayo!" Boses iyon ng isang matandang lalaki. Malalim, mababa, parang galing sa ilalim ng lupa. Lahat kami ay natigilan, walang gumalaw. Parang lahat ay dinikdik ng bigat ng salitang yon. Maya-maya nagsimula ng gumalaw ang mga ugat sa lupa. Hindi basta pag-uga ng lupa. Gumagapang ang mga ito. 1, 2, 5. Parang kamay ng isang nilalang na pilit umaabot sa amin mula sa ilalim ng mundo. Lahat umatras, sigaw ng kontraktor. Ngunit wala nang lumalapit sa makina. Ako pa rin ang nasa sentro at nasa harap ko pa rin ang mata ng punong iyon. Hindi kumikislap pero mulat. Gising. Gising na gising. Isang tunog ang biglang sumingaw mula sa punong akasya, parang ihip ng apoy pero malamig. Isang usok na tila sinasakal ang hangin sa paligid. Lahat kami napalunok. Ramdam naming hindi na kami dapat nandito. Tumakbo ang ilang crew. Ang iba ay sumandal sa likod ng truck. Tumayo ako mula sa makina at dahan-dahang umatras. Hindi ako tumalikod. Hindi ako naglakad ng mabilis. Hindi ko kayang bigyan ng dahilan ang nilalang na iyon para habulin ako. Ayaw kong ipakitang natatakot ako. Kahit punong-puno ako ng takot, nang makalayo ako sa clearing, bumalik ang mga ingay ng kagubatan, unti-unti. Parang pinatigil lang sila saglit para magbigay daan sa mata ng puno. At nang wala na kami sa lugar na iyon, nagsimulang bumagsak ang ulan. Biglaan, mabigat, parang pagdidilig ng lupa na matagal nang nauuhaw. Sa dugo, sa barracks walang nagsalita, walang kumain, walang nagtawanan. Bawat isa ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa sahig. Sa isip ng bawat isa ay iisa lang ang sigaw. Hindi lang ito gubat, hindi lang ito proyekto, may gising na. Kinabukasan, halos sabay-sabay kaming nagising, hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa mababang ugong mula sa labas. Parang may malaking bagay na humahaplos sa lupa, isang alingaw-ngaw na parang nagmumula sa ilalim mismo ng barracks. Ang mga dingding ay bahagyang umuuga at bawat alon ng tunog ay parang may puwersang bumabangga sa mismong puso ng lupa. Lumabas kami isa-isa. Ang ilan ay hindi na nagbihis ng maayos.
Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita. Pero sa pagitan ng mga tinginan namin malinaw na. Lahat kami may nararamdaman. Yung tahimik na kilabot na hindi mo maipaliwanag pero ayaw mo ring banggitin dahil baka mas lumakas. Sa lupa sa gitna ng clearing, may bagong marka. Bilog. Parang sunog sa damuhan at sa gitna nito may abo. Hindi basta-bastang abo. Mabigat ang amoy, mapait sa ilong. Isang uri ng amoy na parang hinaluan ng dugo at bulok na kahoy. Isa sa mga kasamahan ko ang lumapit pero agad siyang naduwal paglapit niya. Sa gitna ng abo may nakasulat, "Tigilan mo na yan." Gamit ang abo at nasunog na kahoy, isinulat ito ng kung anuman ang bumisita sa amin kagabi. Hindi ito biro. Hindi ito gawa ng tao. Masyadong tuwid. Masyadong pantay, parang sinadya, parang may galit, parang may pakay na iparating sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao mo. Napaatras kami. Walang nagsalita. Kahit ang mga bagitong crew ay hindi nagtanong, wala ring nagbiro. Lahat kami nakatingin lang sa gitna ng clearing. Ang mata ng puno, kahit hindi natanaw, parang naroon pa rin sa paligid. Nakatingin mula sa di kalayuan. Nang makita ito ng kontraktor, bigla siyang natahimik. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita ng utos. Hindi siya nagpaliwanag. Tumalikod lang siya at pumasok sa van niya. Pagbalik niya, may dala siyang shotgun. "Hindi ko alam kung anong meron dito," sabi niya. "Pero kung may lalapit sa akin ngayong gabi, may babagsak." Alam naming wala yun sa protocol. Wala ring permit ang baril na yun. Pero wala na ring nagtangkang tumutol. Wala na sa amin ang normal na pag-iisip. Ang mga patakaran ay natabunan na ng takot. Takot na hindi mo mabigyang pangalan. Sa hapon, bumagsak ang ulan. Malakas. Hindi lang basta ulan, parang buhos ng isang bagyong walang hangin. May ingay pero walang galaw ang mga dahon. Puro tubig, malamig, masakit sa balat. May kakaibang bigat ang bawat patak para bang gustong hugasan ang lahat ng ebidensya. Pero hindi nito nabura ang marka sa clearing. Hindi nito napatay ang amoy ng abo. Naroon pa rin, buhay pa rin ang babala. Sa gabing iyon, walang natulog. Nagtabi-tabing kami sa barracks. Wala nang nagbiro, wala nang nagyaya ng kape. Nakaupo lang kaming lahat, nakatitig sa dilim ng bintana. Parang bata sa unang beses na naiwan mag-isa sa bahay. Hindi rin nagpatay ng ilaw ang kontraktor. Nakaakma ang shotgun sa kandungan niya. Tila naghihintay ng tunog o anino o kahit ano na pwedeng barilin. At habang ang iba'y pilit pinipikit ang mata, ako'y mulat na mulat. Ramdam ko, hindi pa tapos ang babala. Parang may hinihintay, parang sinusubok lang kami. Nangyari ito bandang 11:00. Una kong naamoy ang usok, hindi yung normal na sigarilyo. Usok ng tabako. Luma, mabangis, nakakabitin sa ilong. At kasabay ng amoy, bumigat ang hangin. Ang ilaw sa sulok ng barracks ay kumurap. Muling sumingit sa kwarto ang kilabot na parang may pumapasok kahit sarado ang pinto. At bago maghating gabi, nagsimula ang pag-ikot ng hangin. Mabagal, malamig. Kasabay ng pag-ikot nito pumasok ang amoy. Amoy ng lumang tabako, amoy ng basang kahoy. At sa pintuan ng barracks, may mga yabag. Hindi mabigat, hindi magaan, pero pareho ang pagitan, parehong ritmo, 1, 2, 3. Hanggang may humawak sa doorknob, kumapit ako sa gilid ng kama. Nakita kong tumayo si Carding, nanginginig ang tuhod. Binunot ng kontraktor ang shotgun at itinutok sa pinto. Walang nagsalita, walang sumigaw. Tanging ang mga mata lang namin ang nagsusumamo na huwag bumukas ang pintuang iyon. Pero hindi ito bumukas. Imbis dahan-dahang kumawala ang kamay. Tulad ng isang panauhing binigyan na ng sapat na oras pero hindi binuksan ang pinto. Tulad ng isang halimaw na hindi pa tapos sa panunood.
Isang paalala lang yon na kaya niyang pumasok, na pinili lang niyang huwag sa ngayon. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik pa rin. Ang shotgun ay hindi gumalaw sa kamay ng kontraktor. Ang ilaw ay muling nagliwanag. Ang amoy ay unti-unting nawala. Ngunit ang marka sa doorknob, bakas ng 5 daliri, ay naiwan. May mga marka ng pagkasunog sa kahoy ng pinto. Parang itinaga roon ang babala. Huwag mo nang ituloy. Hindi na kami naghintay ng panibagong gabi. Kinaumagahan, ilang crew ang umalis na kahit walang paalam. Kinuha ang gamit, lumakad sa kalsada pababa. Hindi na kami nagtaka kung makalabas sila o hindi. Sa isip namin, wala nang ligtas kahit saan. Ako, nanatili pa rin. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pakiramdam na hindi pa tapos sa akin ang lahat. Parang may gustong iparating. Parang ako ang tunay na dahilan kung bakit nagising ang lupa. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong hindi pa ito huling gabi. At habang pinagmamasdan ko ang gumuguhong clearing mula sa barracks, tanging isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi lahat ng babala ay para takutin ka. Yung iba, para lang ipaalala na may hangganan ang lakas ng tao. At minsan, pag nalampasan mo na yon, may naniningil. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung ano pa ang susunod. Hindi na ako kumakain ng maayos, hindi na rin ako nakakatulog ng diretsyo. Sa tuwing pipikit ako, parang may mga matang nakatitig mula sa dilim, hindi galit, pero nagmamatiyag. Parang naghihintay ng maling galaw. Minsan pa nga kahit gising ako, nararamdaman ko pa rin yung bigat sa balikat, yung amoy ng tabako na sumisingit kahit walang naninigarilyo. Parang hinahabol ako ng anino kahit saan ako pumunta. Boss Dencio, umuwi ka muna, sabi ni Carding isang hapon. Hindi mo na kaya to. Kung gusto mo, samahan kita. May kilala akong matanda sa kabilang bayan, albularyo. Hindi ako agad sumagot. Tumango lang ako. Wala na akong natirang pagtutol. Pagod na ako. Hindi lang katawan ang nanghihina, pati utak, pati loob. Wala akong ibang inaasahan kundi marinig kahit konting linaw sa gulo ng mga nangyayari. Kinabukasan, iniwan ko pansamantala ang site. Walang paalam. Hindi ko alam kung babalik pa ako. Basta ang alam ko lang, kailangan kong umalis. Baka kung hindi ko gawin, ako na ang susunod na hindi magising. Naglakad kami ni Carding palabas ng gubat, sumakay ng tricycle sa may kalsada at matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating kami sa isang barong-barong na kubo sa paanan ng gulod. Tahimik ang lugar, malapit sa ilog, napapaligiran ng saging at niyog. Ang hangin dito ay iba, presko, pero may baon ding bigat na parang hindi basta dumaan lang ang oras sa lugar na ito. Parang may nananatiling tanong sa bawat sulok ng hangin. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng lumang kamisa de chino, puti ang buhok at halos hindi na makalakad. Pero ang mga mata niya matalim. Para bang sa unang tingin pa lang ay alam na niya ang laman ng loob mo. Hindi siya nagsalita agad. Nakaupo siya sa bangkong gawa sa kawayan. May hawak na sanga ng tuyot baluktot na kahoy. Pagpasok namin, tumango siya kay Carding. "Dinala mo siya, no?" sabi niya. Mabigat ang dala niyang anino. Nagkatinginan kami ni Carding. Hindi pa kami nagsisimula magsalita, pero parang alam na niya. Umupo ako sa maliit na upuang kahoy sa harap niya. Hindi ko alam kung paano magsimula. Nanginginig pa ang boses ko sa una, pero unti-unti inilabas ko lahat. Ikinuwento ko ang lahat. Ang punong may mata, ang marka sa lupa, ang mga kasamahan naming nawawala, ang usok ng tabako, ang boses na nagsabing, "Umalis kayo," ang mga aninong dumaraan, ang yabag sa gabi, at ang mga palad na iniiwan sa mga pinto. Tahimik lang siya habang nagsasalita ako. Nakatitig lang siya sa akin, hindi kumikibo.
Pero sa bawat bahagi ng kwento ko, unti-unti siyang tumatango. Sa dulo nagbuntong hininga siya ng malalim. Tumagilid ang tingin niya sa bintana saka siya nagsalita. "Hindi yan kapre lang," sabi niya. "Pantay yan. Hindi siya nananakit dahil sa galit. Nananakit siya dahil may nilabag. Ang lupa may tagapangalaga. Matagal nang natutulog pero ginalaw niyo." Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Parang biglang bumigat ang lahat ng sinabi ko. Para bang sa wakas may nagtuldok sa lahat ng tanong ko. Pero ang tuldok na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga multo. "Ang proyekto nyo," dagdag ng matanda, "hindi basta konstruksyon. Ang lugar na yon, minana ng mga ninuno namin sa mga espiritu. Isinara na yon noon, hindi basta dapat ginalaw." "Anong dapat kong gawin?" tanong ko. Halos pabulong na, parang takot akong malaman ang sagot. "Tigilan niyo ang proyekto, Aniya. Alisan ng ingay ang lugar. Magdasal. Huwag kang lalaban. Hindi mo siya kayang labanan. Pero pwede mong ipakita na hindi ka kalaban." Tumayo siya at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na pulseras, gawa sa itim na buto at luma na ang sinulid. Mukha itong luma, parang tagal na sa kanya. Iniabot niya iyon sa akin. "Isuot mo to. Hindi proteksyon yan. Paalala lang na may hangganan ang dapat mong gawin." Kinuha ko iyon at agad isinuksok sa kaliwang kamay ko. Naramdaman ko ang lamig ng buto. Parang may sariling tibok. Bago kami umalis, huminto siya sa may pintuan. Hawak ang poste ng kubo, nakatingin siya sa langit. "Pag naramdaman mong bumalik siya, huwag kang tatakbo, Anya. Tumigil ka lang, tumingala. At sabihin mo ng malinaw, hindi kita kaaway, hindi ako ang humusga sa lupa mo." Muli siyang tumingin sa akin. "Kung sa palagay mo may susunod pa, ihanda mo ang loob mo. Tandaan mo to, minsan kahit gaano pa kahaba ang dasal ng tao, kung hindi naman totoo ang laman ng puso niya, walang saysay yon. Ang tunay na pagsisisi, Densyo, hindi yan sinasabi sa labi lang. Dapat galing sa kaluluwa." Nang pauwi na kami, halos walang nagsalita sa amin ni Carding. Bawat pag-ikot ng gulong ng tricycle ay parang orasan na palapit sa pagtatapos o simula ng kung anong mas malalim na hindi ko pa lubos na iintindihan. Pagbalik namin sa site, tahimik pa rin ng paligid. Wala nang nag-ooperate, wala nang palahaw ng makina. Tanging hangin at ugong ng mga puno ang maririnig. At habang nakatayo ako sa labas ng barracks, pinagmamasdan ang gumuhong clearing. Alam ko, hindi pa tapos ang gabi. At hindi ko alam kung kailan ako muling tatanggap ng tulog na walang anino. Hindi pa man ako nakakaupo ng maayos pagbalik sa site, napansin ko agad na iba na ang itsura ng paligid. Hindi lang ito basta tahimik, kundi parang patay. Walang kaluskos, walang huni ng ibon, parang maski ang hangin ay natutong huminto. Ang dating malinis na clearing ay parang sinakop na ulit ng mga ugat. May mga ugat na ngayon ay nakalitaw sa lupa, parang gumapang mula sa ilalim habang wala kami. Nakatayo si Carding sa gilid ng barracks, hawak ang lumang rosaryo. "Hindi ka pa man nakabalik, gumalaw na ulit ang lupa, Aniya. At may nadagdag." Tinuro niya ang direksyon ng dati naming hukay. Nang lapitan ko ito, nakita ko ang isa pang marka, mas malaki. Bilog pa rin, pero sa gitna ay parang may ukit. Hindi lang basta sulat, parang simbolo, parang mata, may guhit sa gitna. Para itong minarka ng isang nilalang na ayaw ng paalalahanan lang. Mula noon, sunod-sunod ang pangyayari. Isang gabi habang natutulog ang karamihan sa barracks, bigla kaming napapalikwas ng bangon dahil sa malakas na kalabog. Isang bakho ang nahulog sa mismong hukay. Walang gumagalaw sa gabi. Walang nag-ooperate.
Pero parang may puwersang gumalaw dito ng kusa. Pag-inspeksyon kinabukasan, nakita naming may humila sa gulong sa ilalim. Ugat. Parang may hinugot mula sa ilalim ng lupa. Parang ayaw nang ibalik. Isa sa mga bagong crew ang napaiyak. Umuwi na rin siya, iniwan ang mga gamit niya roon mismo. Hindi na siya bumalik. Bawat gabi ay parang countdown. Isang oras ng katahimikan na sinusundan ng isang panibagong sakuna. Isang gabi, narinig namin ang parang pagtawa. Hindi tao, hindi hayop. Mababa, mabagal. Nakabibingi sa katahimikan. Nang silipin namin ang labas, may mga anino sa paligid. Hindi malinaw, pero gumagalaw. Parang may lumuluhod, parang may nag-aalay. Kinabukasan, natagpuan namin ang isang katawan, isang trabahador. Walang ulo. Ang katawan ay nakapatong sa ibabaw ng mga ugat. Parang iniyalay. Walang dugo sa paligid. Walang bakas ng away. Pero sa dibdib nito, nakasulat gamit ang pinigtas na balat. Wala kayong karapatan. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng gawin. Hindi ito kagagawa ng tao. Hindi rin ito basta multo. Ito ay ganti ng lupa, ng ugat, ng isang halimaw na matagal nang nakikinig sa yabag ng mga makina. Isang gabi, lumapit sa akin si Carding habang hawak ang Biblia ng kanyang ama. "Boss," anya, "kung hindi natin ititigil to, masusundan pa tayo." Hindi ako sumagot dahil alam kong totoo ang bawat salita niya. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa isang meeting kinaumagahan, sinubukan kong kumbinsihin ang kontraktor na ihinto ang lahat. Hindi na ito ligtas, sabi ko. Hindi lang tayo ang gumagamit ng lupa. May iba dito at hindi natin sila kalahi. Pero ang kontraktor, mukhang hindi na siya buo ang loob. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo. Tinatapos ko lang ang kontrata, bulong niya. Hindi ko na rin alam kung may makikinig sa taas. Kahit ako, gusto ko na ring umalis. Pagsapit ng hapon, may bagong kaganapan. Isa sa mga poste ng kuryente na itinayo malapit sa puno ng akasya ay biglang gumuho, parang binunot mula sa ilalim. Hindi dahil sa hangin, hindi ulan, walang lindol, basta na lang bumagsak. Sa ilalim nito, nakita namin ang pinagdikit-dikit na buto ng hayop o baka tao. Hindi na namin matukoy. Napuno ng kaba ang barracks. May ilan sa mga trabahador ang nagdasal ng malakas. Ang iba kinakausap ang sarili. Ako, tahimik lang. Pinagmamasdan ang pulseras sa kamay ko. Hindi ito umiinit, hindi rin lumalamig. Pero parang may tibok. Parang humihinga. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa ingay ng lupa. Hindi lindol, hindi rin ulan, parang may gumagapang. Hindi lang sa paligid, kundi sa ilalim namin, sa ilalim ng barracks. Parang may mga kuko na kumakaskas sa kahoy. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang galit, hindi lang ng isang nilalang, kundi ng buong paligid. At alam kong mas lalala pa ito. Dahil kahit anong gawin naming pag-urong, parang huli na ang lahat. Parang matagal nang tapos ang tanong kung pwedeng ituloy ang proyekto. Ngayon ang tanong na lang ay, ilang buhay pa ang babayaran bago manahimik ang lupa? At sa loob ng sarili kong isip, isang boses ang papulong na tumatawag, "Densyo, ikaw ang huling susubok." Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko na rin alam kung anong araw na. Lahat ng gabi ay magkakapareho, puno ng kaba, ingay ng mga ugat at mga bulong sa dilim. Pero sa gitna ng takot, may bumabalik sa alaala ko. Isang pangyayaring matagal ko nang kinalimutan. Isang kwento mula pagkabata. Bata pa ako noon, nakikitira kami noon sa isang kamag-anak malapit sa mga bundok sa kanlurang bahagi ng probinsya. Isang gabi, may batang nawala. Pinaniniwala ang naligaw sa gubat habang nangunguha ng bayabas. 3 araw siyang hinanap. Nang matagpuan, wala ng buhay. Natagpuan sa paanan ng isang punong akasya, walang sugat.
Pero ang mata, nanlilisik. Parang may nakita bago siya nalagutan ng hininga. Walang makapagsabi kung anong nangyari. Pero ang matatanda may pabulong-bulong noon. "Bantay yan! Huwag niyong lalapitan ang punong yun." Sinasabing may nakatira roon, hindi demonyo, hindi multo, kundi tagapangalaga. Isang matandang nilalang na lumalaki kasabay ng kagubatan, hindi nakikita, pero nararamdaman. Ngayon habang nakaupo ako sa tabi ng barracks, tanaw ang parehong klasing puno sa gitna ng clearing. Biglang pumasok sa isip ko, baka ito ang parehong punong iyon. Baka hindi lang ito simpleng koneksyon ng alaala. Baka may dahilan kung bakit ako ang napunta rito. Dahil kahit saan ako magpunta, kahit saan ako lumingon, ang presensya ng punong iyon ay hindi nawawala. Sa loob ng barracks, habang lahat ay abala sa sarili nilang takot, ako'y nakatulala sa bintana. Pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na pilit dumadaan sa pagitan ng mga sanga. At sa mga aninong iyon, minsan ay may hugis na lumalabas. Hindi tao, hindi hayop, kundi alaala. Alaala ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. Nagdesisyon akong puntahan ng lugar sa likod ng punong akasya. Mag-isa. Dala lang ang isang maliit na flashlight at rosaryo ni Carding na pansamantalang ipinahiram niya. Doon ko napansin ang mga maliliit na ukit sa katawan nito. Mga simbolo, mga guhit, parang sulat. Hindi modernong letra, kundi parang sinaunang baybayin o di kilalang wika. Sa ilalim ng isang ugat, may nakaukit na mukha. Halos hindi kita pero kapag tinapatan ng liwanag, malinaw. May anyo ito. Parang tao, parang sanggol, parang saksi. Muli kong naalala ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga alay sa mga lupaing hindi dapat ginalaw. Ang lugar daw na tinataniman mo pero hindi mo pagmamay-ari. Ang lupa na hindi mo kayang bilhin dahil hindi tao ang nagmamay-ari. Dahan-dahang nagsimulang kumislot ang lupa sa ilalim ng aking paa. Parang hinihinga ako ng lupa mismo, hindi galit, kundi parang nagtatanong, "Bakit ka bumalik?" Sa takot at gulat, napaatras ako. Ngunit may bagay sa loob ko ang pumigil sa aking tumakbo. Parang isang boses na pilit akong pinatitigil, kaya't lumuhod ako, ibinaba ang ulo. At sa mahinang boses paulit-ulit kong binigkas, hindi ako ang may sala, hindi ako ang kalaban. Ilang minuto akong nanatili roon, tahimik ang paligid, hanggang sa maramdaman ko ang init ng isang hangin, dahan-dahan mula sa ilalim. Hindi ko alam kung hininga o apoy, pero hindi ako tinupok. Hindi rin ako ginulo, parang tinanggap. Bumalik ako sa barracks na hindi mapakali. Hinanap ko ang matandang trabahador na dati nang binansagang baliw ng mga bago. Siya lang ang walang takot magsalita tungkol sa bantay. Nang makita ko siya, tahimik siyang nakaupo sa isang gilid, nakatitig lang sa kawalan. "Alam mo kung anong nilalabanan natin, di ba?" Tanong ko. Tumango siya. "Hindi mo malalabanan ng lupa," sagot niya. "Pero pwede kang humingi ng tawad." Ang tanong, tatanggapin ba? Umupo ako sa tabi niya. Sa mahabang sandali ng katahimikan, nagbahagi siya ng kwento. Dati raw may isang tribo na dito nakatira. Bago pa dumating ang proyekto, bago pa may nagtayo ng daan, sila na ang nag-aalay sa punong akasya. Hindi bilang Diyos, kundi bilang tagapamagitan, tagapangalaga ng balanse. Sa tuwing may kinukuha ang tribo sa lupa, may binabalik silang handog. Kung puno, may alay na ani. Kung hayop, may dasal. Kung tubig, may panalangin. Pero isang araw may dumating na mga dayo, nagtayo ng mga poste, gumamit ng makinarya, sinira ang ugat, tinabunan ang maliit na ilog. Hindi sila humingi ng pahintulot, hindi sila nagbigay alay. At mula noon, isa-isang nawala ang mga tribo, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa paggising ng isang bagay na hindi na dapat muling natawag. At sa gabing iyon,
Habang ang buong site ay natutulog, muling bumukas ang lupa. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, may bagong guwang na nabuo sa lilim ng akasya. Isang butas, isang daan, isang paanyaya na bumalik. Sa pinanggalingan ng lahat, hindi ko alam kung sino ang tumawag sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinipiling humarap. Pero sa ilalim ng malamig na hangin, sa tunog ng humuhuning insekto, sa tibok ng pulsera sa aking kamay, alam ko, ang susunod na hakbang ay hindi para tumakbo, kundi para humarap. Hindi ako sigurado kung anong oras na, pero ang buwan ay nasa tuktok ng langit at ang buong kagubatan ay balot ng manipis na usok. Wala nang tunog ng kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Tahimik ang paligid, hindi payapa kundi parang may nagmamasid. Sa bawat sulok ng gabi, may presensyang hindi mo makita pero tiyak mong nandoon. Bitbit ang rosaryo ni Carding, naglakad ako papunta sa likod ng punong akasya sa lugar kung saan nabuo ang bagong guwang sa lupa. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang langit-ngit ng lupa sa ilalim ng sapatos ko. Bawat putik, bawat ugat parang gising. Parang may pinaparamdam, hindi galit pero hindi rin mapayapa. Para bang naghihintay. Ang butas ay hindi malalim pero makipot. Para itong pintuang hindi para sa tao. Kailangan kong gumapang para makapasok. Sa pagyuko pa lang ng ulo ko pababa, parang lumalalim na ang hininga ko. Ang hangin sa loob ay malamig pero malagkit. Halos may lasa, parang putik, dugo at usok. Isang amoy na hindi ko pa nararanasan kailanman. Sa oras na sumampa ako pababa, agad akong sinalubong ng madilim at mamasa-masang hangin. Ang loob ay parang kuweba na matagal nang hindi ginalaw ng liwanag. Ang kisame ng lagusan ay puno ng mga nakabitin at nanuyong ugat. Ang bawat isa, tila may sariling galaw. Tila sinusundan ako ng mga hibla habang gumagapang ako papasok. May mga piraso ng lumang tela sa sulok. May lumang helmet. May bota. May bag. Lahat may marka ng pagkabasa, pagkabulok at pagkakalimot. Dito na dinala ang mga nawawala. Hindi ko na kailangang itanong kung saan sila napunta. Ramdam ko, ito ang huling dinaraanan ng mga piniling alay. Habang gumagapang ako, naramdaman ko ang tibok ng lupa. Hindi lindol, hindi pag-uga, kundi tibok, parang puso. Bawat galaw ko ay sinasagot ng panginginig sa paligid. Para akong hinihigop ng mismong hininga ng kagubatan. Biglang lumiwanag sa dulo ng lagusan. Hindi ilaw ng tao, kundi liwanag na berde. Parang apoy na hindi nasusunog, isang uri ng liwanag na hindi mo makikita kundi sa panaginip. At sa gitna ng liwanag, may trono, gawa sa pinagsama-samang ugat ng punong akasya. Mga baluktot na sanga pinagdikit ng tuyong balat ng puno at may bahid ng apo sa bawat sulyap. Nakaupo roon ang nilalang. Malaki, maitim ang balat. Balot ng usok, ang katawan ay parang ginawa mula sa putik at abo. Pero ang mata, pula, matingkad, buhay. Hindi kumikislap pero parang sinusunog ang kahit sinong tititig. Sa bawat iglap, parang may lumulutang na piraso ng abo mula sa kanyang katawan. Tumingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi rin mapayapa. Parang nagtatanong, ano ang pakay mo rito? Hindi ko alam kung paano ako tumayo sa harapan niya. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin para hindi tumakbo. Pero hindi ako umalis. Hindi rin ako nagsalita agad. Nanginginig ang tuhod ko. Ang rosaryo ay halos madurog sa higpit ng kapit ko. Napaluhod ako. Hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil parang may puwersang humila sa akin pababa. Hinawakan ko ang rosaryo at habang nakatingala sa kanya, pumulong ako ng taimtim na dasal. Hindi para sa kaligtasan ko, kundi para sa pagpapakumbaba. Wala akong balak sirain ang lupa mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang hangin sa paligid ay biglang nagbago. Parang huminto,
parang nakinig. At mula sa katawan ng nilalang, unti-unting kumalat ang usok na parang dumadaloy sa paligid ko. Pumaligid ito sa akin, bumalot sa katawan ko na parang yakap. Malamig, mabigat, ngunit hindi mapanganib. Biglang nagliyab ang paligid, hindi apoy, kundi liwanag mula sa mga mata ng halimaw. Tumayo ito, lumapit. Ang bawat yapak nag-iiwan ng marka sa lupa. Ang mga ugat sa kisame ay nagsimulang kumislot, tila lumulutang. Isang uri ng seremonyang hindi ko maintindihan. Sa sandaling akala ko ay babagsak siya sa akin, huminto siya at lumuhod. Lumuhod siya, isang nilalang na kay taas, kay laki, kay tapang. Sa harap niya, isang mortal, isang manggagawa, isang taong hindi marunong humingi ng paumanhin. Pero ngayoy, yakap ng lupa at sa kanyang huling pagbuga ng usok, isang salitang parang hangin ang narinig ko. Subok. Tapos, tahimik ang lahat. Nag-angat ako ng tingin. Wala na ang liwanag, wala na ang nilalang, wala na ang trono. Ako na lang, nakaluhod sa gitna ng malamig na lupa, sa ilalim ng ugat. Sa paligid ko, unti-unting bumalik ang usok, pero hindi na ito mabigat. Parang ulap sa umaga. Parang buntong hininga ng kagubatan na muling nagdesisyong maghintay. At sa loob ng dibdib ko, isang tahimik na katotohanan ang nanatili. Hindi ako nilalamon ng halimaw. Ako ang sinukat. Mula sa ilalim ng punong iyon, lumabas akong halos hindi na ako makalakad. Pagod ang katawan, nanginginig ang laman. Ang liwanag ng buwan ay parang mas maliwanag kaysa dati, pero malamig. Hindi pa ako nakakalayo sa ugat ng akasya, biglang may humagibis sa tabi ko, isang aninong mabilis, matangkad at mabigat ang yabag. Napaatras ako, natapilok, pero hindi ako bumagsak. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong ito na siya, hindi na anino, hindi na usok, hindi na pinaparamdam. Ngayon, buong anyo na siyang nakatayo sa gitna ng clearing. 12 talampakan ang taas, maitim ang balat na parang pinagsamang putik at abo. Ang mga braso ay makakapal, mahaba ang mga daliri. Ang katawan ay balot ng mga ugat. Ang mukha, hindi mo agad mauunawaan. Malaki ang bunganga, walang ilong, pero ang mata, nagniningas na pula. Tila apoy na pinipigilan sa loob ng katawang lupa. Sa bawat galaw niya, may kasabay na ihip ng hangin. Mabigat, malamig, at parang humahaplos sa buong clearing. Tumigil ang gabi, tumigil ang lahat. Parang ang oras ay naghintay sa kanya. Napasigaw ang isa sa mga crew mula sa barracks. "Densyo!" sigaw niya. Lumabas sila, tumatakbo papunta sa direksyon ko. Pero itinaas ko lang ang kamay ko. "Huwag kayong lalapit," bulong ko. Hindi ko alam kung para protektahan sila o ako. Pero ang alam ko, oras ko ito. Tumigil sila. Tumalikod ang iba. Ang iba na may lumuhod, tahimik. Walang nagsasalita. Parang nahipnotismo ng bigat ng presensya ng halimaw. Hindi pagkagalit ang nararamdaman niya, kundi autoridad. Parang hindi mo kailangan ng baril para malaman na talo ka na. Lumapit siya sa akin, mabagal. Mabigat ang hakbang. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya natatakot. Sa bawat yapak niya, naglalagas ang mga dahon ng mga puno sa paligid. Parang humihinga ang lupa sa bawat hakbang niya. Ang mga ugat sa paligid ay kusang umaatras sa dinadaanan niya. Parang iniiwasan siyang masaktan. Inangat ko ang rosaryo. Sa harap niya, ako'y parang langgam. Pero hindi ako umurong, hindi ako tumakbo. Sa halip, bumulong ako ng panalangin, hindi para labanan siya, kundi para maalala niya na hindi lahat ng tao ay kalaban. Tumigil siya sa tapat ko, nakatitig, at sa isang iglap, humakbang siya ng mabilis. Isang kamay niya ang tumungo sa akin, tila aabuti ng ulo ko. Pero nakailag ako, hindi dahil mabilis ako, kundi dahil naramdaman ko ang pagdating nito. Parang itinuro ng hangin.
At sa mismong pag-iwas ko, humampas ang kanyang kamay sa lupa at nagliyab ang ugat na tinamaan niya. Nagliyab, hindi nasunog, kundi parang umapoy sa loob ng lupa. Sumambulat ang ilaw sa buong clearing, parang isang pabilog na apoy sa paligid namin. At sa liwanag na iyon, nakita ko sa wakas ang tunay na mukha ng halimaw. Hindi siya hayop, hindi rin multo. Isa siyang nilikhang isinumpa ng panahon, gawa ng daan-daang taon ng tahimik na pagtitiis, ng mga paglabag, ng mga alay na hindi pinansin, ng mga dasal na binaliwala. Ang kanyang anyo ay hindi para manakot, kundi para ipaalala. Siya ay paalala ng limitasyon ng tao. Ang kanyang balat ay parang alikabok ng mga punong matagal ng pinutol. Ang kanyang anyo ay binuo ng mga hiyaw ng mga taong nilamon ng kagubatan. Sa bawat pulgada ng kanyang katawan may marka, parang ukit ng panata, kusumpa o pagsamo. Isa siyang nilalang na walang pangalan dahil hindi mo siya pwedeng tawagin. Siya ang unang halimaw ng kagubatan. Hindi halimaw sa anyo, halimaw sa alaala. Hindi ako ang dapat niyang kausapin, pero ako ang nandoon. Ako ang huling taong lumapit sa puso ng lupa. Ako ang humawak sa ugat ng kasalanan. Ako ang walang kaalam-alam pero nagpakita ng takot at pagpapakumbaba. Kaya ako na rin ang sinubok niyang palayain at doon tuluyang bumulwak ang apoy mula sa lupa. Isang apoy na hindi sumusunog kundi tumutunaw ng kasalanan. Sa bawat alab parang nililinis ang lugar, parang sinasala. At sa gitna ng apoy unti-unting lumiit ang halimaw. Sa huling sigaw ng kagubatan, nawala siya. Hindi sa galit, hindi sa pagpapatawad, kundi sa pasya. Pero hindi ang galit. Ang galit ay nanatili, nakatago, nakabantay, parang ulap sa gabi. Hindi mo nakikita pero naroroon dahil ang kagubatan ay hindi pa tapos. At ako ang saksi. Ako ang buhay pero hindi ako ligtas dahil ang saksi ay tagapagdala rin ng sumpa hanggang sa may susunod na muling magising sa ilalim ng lupa. Hindi ako makatulog matapos ang gabi ng apoy. Sa isip ko, paulit-ulit ang imahe ng nilalang na unti-unting nawala sa gitna ng liwanag. Pero ang naiwang galit, ramdam ko pa rin. Tahimik ang paligid, pero hindi pa rin ako makagalaw ng malaya. Parang may tanikala ang paligid, hindi nakikita pero mahigpit. Sa bawat hininga ko, parang may kasama akong hindi ko makita. Sa umaga, nagtipo ng iilang natirang trabahador. Tahimik, may balak na silang lumikas. Ang kontraktor hindi na lumalabas. Parang tuluyan na siyang nilamon ng takot. Si Carding lang ang lumapit sa akin. "Boss, anong gagawin natin?" Hindi ko agad nasagot. Tumingin lang ako sa direksyon ng clearing. Doon, sa gitna ng lupa, may bagong usok. Mahina, paikot. Parang alingas-ngas ng apoy na hindi tuluyang namatay. Hindi ako sigurado kung anong nagtulak sa akin pero lumakad ako mag-isa. Pitpit ang rosaryong halos napigtas na sa kakakapit ko. Wala akong dalang itak. Wala akong anting-anting. Dasal lang sa isip at sa bibig. Paulit-ulit. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang langit-ngit ng tuyong damo. Wala nang kumikilos sa paligid. Parang hinihintay nila ako. Ang hangin ay malamig, hindi dahil sa klima, kundi dahil parang sinisip-sip ng lupa ang init ng araw. Sa tuwing lalapit ako sa clearing, lalong humihigpit ang bigat ng dibdib ko. Hindi ito takot, isa itong paalala. Pagdating ko sa clearing, bumukas ang lupa. Hindi malaki, isang awang sakto sa isang tao. Mula rito, lumabas ang singaw. Mas matapang na ngayon, mabigat. Para bang tinatawag ako pabalik, hindi dahil may gusto akong gawin, kundi dahil may dapat akong tapusin. Lumuhod ako, dinikit ang palad sa lupa. Ramdam ko ang init na parang pumapasok sa balat. Isa itong tibok, hindi ng puso kundi ng alaala ng kagubatan. At doon ako nagdasal.
Hindi na para iligtas ang sarili, hindi para sa kabayanihan, kundi para sa kapatawaran. Hindi sa akin, kundi sa mga hindi ko kilala, sa mga nilamon ng proyekto, sa mga nabura ng kasakiman. Bawat salita ay hindi ko na kinabisado. Hindi ko rin alam kung tama ang pagkakasabi, pero buo ang loob ko. Habang sinasambit ko ang mga panalangin, naiisip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga nawawala, ang mga sumuko, ang mga bumulong sa gabi, ang mga kaluskos na hindi natin pinansin, ang mga ugat na tumahimik kahit nasasaktan. At ngayon ako na lang ang natira sa gitna ng clearing, nakaluhod, nagpapakumbaba. Sa pagmulat ng mata ko, may nakita akong gumagalaw sa gilid ng clearing. Mabagal, mahaba ang katawan, maitim, gawa sa usok, wala ng mata. Pero lumalapit, hindi mabangis, hindi rin mapayapa, para lang itong patuloy na umiiral dahil hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko na inangat ang rosaryo, hindi ko na inatrasan, hindi ko na rin sinigawan. Sa halip, bumulong ako. Kung ako ang huling kailangan mong subukin, heto ako. Wala akong dalang armas, wala akong pananggalang, pero may natitira pa akong dasal. Ang nilalang ay huminto sa tapat ko. Tahimik kaming dalawa. Sa pagitan namin, ang lupa ay parang huminto rin. Walang hangin, walang tunog. Tanging ang pagitan ng titig at pakiramdam. Sa ilalim ng katahimikan, naramdaman ko ang kilabot. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil may kasunod itong dalang damdamin. Bumulong siya. Hindi galit, hindi matalim, kundi malungkot. Hindi lahat ng dasal ay umaabot. At sa huling pagkakataon, bumalot ang lupa sa paligid ko. Mabagal, parang yakap, hindi mabilis, hindi marahas, isang paanyaya o isang huling pagsubok. Ang apoy sa ilalim ng kagubatan, muling sumiklab. Ngunit iba na ang liwanag nito ngayon. Hindi na ito galit, hindi rin ito kapayapaan. Isa itong apoy ng alaala na kahit mawala ang tao, mananatili sa lupa ang sugat. Naramdaman ko ang mga kamay ng lupa, hindi literal, kundi ang bigat ng lugar. Parang hinihila ang loob ko pababa. Parang pinapasok ang buong pagkatao ko, hindi para sirain, kundi para intindihin kung sino ako, kung bakit ako narito, at kung anong laman ng panalangin ko. Sa mga huling minuto ko sa clearing, naisip ko ang mga simpleng bagay. Ang hapunan sa barracks, ang halakhak ni Carding, ang init ng araw sa unang araw ng trabaho, ang tunog ng backhoe, ang pagkaluskos ng mga damo, ang mata ng puno, at alam kong hindi ako bumalik para matapos ang lahat. Bumalik ako para maramdaman kung gaano kalalim ang sakit ng isang mundong matagal nang sinasaktan pero hindi nagsusumbong. Hanggang ngayon, hanggang sa akin. At sa pagdilat ko muli, hindi ko alam kung anong daratnan ko. Pero alam kong kahit hindi umabot ang lahat ng dasal, may mga dasal na sapat na ang isang sambit para mapansin ka ng nasa itaas. Pero laging nakadepende yan sa pananalig mo at kung gaano kakalapit sa kanya. At kung ito man ang huling gabi ko, nasa harap ko pa rin ang huling sigaw ng kagubatan. At hinarap ko ito ng nakaluhod. 3 araw akong hindi matagpuan. Ayon kay Carding, huli akong nakitang papunta sa clearing bit-bit ang rosaryo. Matapos noon, wala na. Hinanap nila ako kinabukasan, pero tila kinain ako ng kagubatan. Walang tinapakan, walang iniwang bakas, wala ring sagot sa kahit anong sigaw. Tumagal ang paghahanap hanggang mawalan sila ng boses, hanggang sa ang pag-asa ay naging takot. Sa loob ng 3 araw, ang lugar ay tila huminto. Walang galaw ang hangin, walang ingay ang mga hayop. At ang lupa, para raw may hinihintay, parang hindi nila alam kung pwedeng umalis o mananatili. Natili silang nagbantay sa barracks. Si Carding hindi umalis sa labas ng clearing. Doon siya natulog, nakaupo,
Hawak ang natitirang parte ng rosaryo. Isang helikopter ng gobyerno ang dumaan sa ikatlong araw. Ayon sa mga crew, dumating ito kasabay ng mga lalaking may kakaibang uniforme. Itim, may baluti, at may insignia sa dibdib. Isang bilog na simbolong parang vault. May tatlong matutulis na pakpak at bungo sa gitna. Mababasa ang nakasulat, "Entry." Tahimik ang grupo. Hindi sila nagpakilala. Hindi rin sila nagtatanong. Nang tanungin kung sino sila, isa lang ang sagot ng leader nila. Kami ang sinabihan kapag may bagay na hindi kayang ipaliwanag. Gamit ang thermal scanner, drones at mga sensor, tinuntun nila ang clearing. Hindi sila nagdududa. Hindi sila nag-iimbestiga. Parang alam na nila kung ano ang hinahanap nila. Ilang oras lang at narinig na nila ang humihinang tibok, hindi ng makina, kundi ng lupa. Sa ilalim, sa gitna ng clearing, ipinahukay nila ang paligid ng marka ng usok at sa ilalim ng tumpok ng abo, may inangat silang katawan. Ako, nakahandusay. Buhay pero walang malay. Ang balat ko ay parang nilubog sa abo. Ang mga kuko, puno ng lupa. May mga lamat ang braso. Sugat sa likod, pero humihinga. Tahimik ang buong clearing habang itinatayo ako ng dalawang operatiba. Sa kabila ng protective gear nila, ramdam daw nila ang init na galing sa akin. Parang may apoy sa loob ng katawan ko, pero hindi nasusunog. Ang leader nila hindi nagsalita. Tumingin lang sa akin saka tumango. Ginising nila ako. Una kong narinig ay ang tunog ng drone. Mababang pag-ikot. Pagdilat ng mata ko, hindi ilaw ng araw ang una kong nakita, kundi ang liwanag ng infrared. Isang malamig na pula sa paligid. At unang tanong ko, nandito pa ba siya? Walang sumagot. Inakyat ako sa helicopter, pinahiga sa stretcher, tinakpan ng thermal blanket. Nilagyan ng sensor ang dibdib. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil ayokong mawala ang tahimik na tunog ng kagubatan sa pandinig ko. Kahit sa gitna ng makina at ingay ng rotor, parang dinadala ko pa rin ang hininga ng punong yon. Habang lumalayo kami sa itaas, tinanaw ko ang clearing. Mula sa ere, mukha lang itong peklat sa balat ng lupa. Pero ako lang ang nakakaalam. Hindi ito sugat lang. Isa itong mata, isa itong paalala, isa itong pagbabantay. Pagkalipas ng 3 araw, idineklara ng Entry Division na restricted zone ang buong lugar. Ang proyekto ng solar power plant ay itinigil. Lahat ng kagamitan ay iniwan sa site. Walang pinayagang bumalik. Pinutol ang access sa kalsada. Tinabunan ang daan papasok. At sa opisyal na ulat, natural fire damage lamang ang dahilan. Nawala ang proyekto sa mga balita. Wala ng follow-up. Wala ring press release. Lahat ng crew ay pinauwi, pinatahimik at pinakitaan ng kasunduang hindi pwedeng labagin. Ang kontraktor hindi na lumabas muli. Ang iba, lumipat na ng trabaho sa ibang rehiyon. Si Carding, hindi na nagsalita tungkol dito kahit kanino. Ako, inilagay ako sa ospital sa syudad. 3 linggo akong walang imik. Sa araw, tinitingnan ko lang ang mga halaman sa bintana. Sa gabi, binabantayan ko ang kisame, parang inaasahan kong bumukas ulit ang lupa sa ilalim ko. Ang mga doktor ay nagtaka kung paano ako nakaligtas ng walang komplikasyon, walang paso, walang internal damage. Pero may mga marka sa katawan ko na hindi maipaliwanag. Sa dibdib ko may hugis bilog na parang burn scar, pero hindi raw paso. Sa kaliwang braso ko parang ukit ng maliit na simbolo, tila sinaunang letra. Tinanong nila ako kung saan galing, hindi ko sila sinagot dahil alam kong hindi nila maiintindihan. Ako lang ang may alam na kahit hindi mo makita ang apoy, naroon ito. Buhay, tahimik, naghihintay. Ngayon malayo na ako sa lugar na yon. Wala na ako sa construction. Nagpaalam na ako sa trabahong iyon. Lumipat ako sa isang tahimik na probinsya.
Simple ang buhay, walang gubat, walang proyekto. Pero kahit ganoon, minsan sa gabi, sa gitna ng katahimikan, naaamoy ko pa rin ang usok ng tabako. At sa panaginip ko, nakatayo pa rin ako sa harap ng puno. Hindi na siya galit, pero hindi rin siya payapa. Tahimik lang siya, at sa bawat panaginip, isa lang ang palagi niyang sinasabi, "Bantayan mo sila." Hindi ko alam kung sino ang sila. Mga tao, mga lupa, mga espiritu, baka lahat. Baka ako na ngayon ang tinapik para maging tahimik na tagapagsalita, hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga lugar na hindi kailanman dapat galawin. May mga nilalang na hindi kailanman natutulog at may mga sugat sa mundo na hindi na kayang takpan ng semento at proyekto. Kung sino man ang makarinig nito, sana maalala ninyo, hindi lahat ng gubat ay tahimik dahil patay na ang loob. Minsan tahimik ito dahil may gising na. Classification, Entry 003, Designation, Bantay ng Lupa. Status, Active, Contained Zone under Watch List Contact. Site, Echo 7, Former Solar Development Zone, Southern Luzon. Summary. Entry 003 is a terrestrial class entity recovered after the collapse of a failed solar infrastructure project in a heavily forested region. Descriptions are consistent with pre-colonial folklore involving a kapre, but records suggest the entity's role is not merely territorial. It functions as a spiritual enforcer and ancestral warden. Initial contact led to multiple civilian disappearances, spontaneous combustion of equipment, and sustained auditory-visual anomalies reported by the surviving personnel. Subject appeared as a 12-foot, smoke-wreathed figure composed of mud, ash, and moving root structures. Its emergence coincided with deforestation and subsurface excavation near a large acacia tree estimated to be 300+ years old. Notes from operation: Sarah Echo. First responder identified: Dencio R., backhoe operator, male, 48, civilian. Survivor observed repeated dreams, psychological bonding, and spiritual echo after exposure. Subject was found unconscious, buried under shallow layers of ash. Body temperature registered at 42.8 degrees Celsius, but with no burn damage. During post-retrieval debrief, subject was nonverbal, but wrote one line repeatedly. "Hindi ako ang kalaban. May gising na." Physical effects noted on site: subsoil combustion zones that reignite under rainfall, persistent scent of burned tobacco without source, root systems shifting autonomously over 7-meter radius, recovered artifacts inscribed with non-baybayin symbols, containment directive. The area formerly designated for solar power development is now locked under entry classification and sealed as a restricted environmental watch zone. All civilian access has been terminated. Armed reconnaissance units are on monthly rotation. Entity has not reappeared. However, residual phenomena continue: whispered calls, thermal pulses, unexplained vegetation regrowth, and drone interference. Conclusion: Entry 003 is not a hostile entity by default. It is reactive, responding to violation of ancestral grounds. The entity appears to operate under moral or spiritual laws unknown to current science. Subject displays sentience, selective aggression, and ritual memory. All further projects near ancestral forests are suspended, pending vault review. Some things in the ground are not dead, they are only quiet until we ask the wrong question. Sa iba, baka nagtataka kayo, bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang.
na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangaakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym, at bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sino mang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag. Dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.